Tauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa inyo, Panginoon. Walang sinumang nagbigay buhay, kaya't lahat ng nilalang na nasa kalupaan, tanging Ama ang nagkaloob ng buhay na taglay. Kung magkagayon at walang taong bumubuhay, maliban kaparaanan na siya'y isilang upang mumuhay sa sanlibutan, ano't hindi tigibin ang pananalig at pagtitiwala ang puso ng bawat isa upang kung papaano ang buhay na kinamtan, ama rin ang mga lagang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. May bato ka ba sa apdo? May bato ka ba sa bato? May polyps ka ba sa pantog? May tumor ka ba? Anumang uri, pagnilayan kung paano ito nabuo sa loob ng tiyan, sa parting bahagi ng katawan. Walang makapagninilay at makapagsasabing kung paano pinorma ito tulad ng isang sanggol na isinilang sa sinapupunan ng inay nagmula. Kung magkagayon, kung ang hiwaga ng Ama ang pinagtitiwalaan, mapapanaligang kung paano yaon nabuo, kaya niyang durugin, kaya niyang basagin, dili kaya ay ialis o alisin. Yaon nga ang patutuong siya'y mahiwaga. Yaon ang patutuong siya'y mahimala. Sapagkat kung walang kahiwa-hiwaga at mahimalang gawa, hindi mo mapapaniwalang siya'y dakila. Buhay ba ang Ama? At yaon ang katotohanan na kaya't mayroon siyang binigyang kaparaanan sa kanyang pamamahala ng kabanalan at pamamahala ng kanyang kapangyarihan bilang sa Espiritong Banal ang paghahari. Doon napapatotohanan ng Ama'y di man nakikitang bumababa, di man nakikitang nasa lupa, may ginagawa siya sa mga anak niyang buhay. At siyaon ang patutuo, mga minamahal ko. Kung tuwirang kinikilala at hinahanap ang Ama at nasumpungan, hindi nga kaya't mapagninilayan. Kung ang tao sa unay nagawa niya ang gayon, ako'y anak din niyang tulad nila, magagawa rin sa akin ang ginawa niya noon. Hindi bagat siyaon ang dapat na pagnilayan ng tao? Hindi yaong nabubuo ang takot, nananahan ng galit, natitigib ng puot, pag-aalala at hinanakit. Ito bagay nakapagdudulot ng mabuti sa tao? Ito bagay makagagawa ng galak sa puso ng bawat isa? Ito bagay makapagbibigay liwanag at pangunawa ng isipan? Kailan may hindi makagagawa ng kabanalan ng gayong katauhan na ang taglay ay ang mga tinuran. O mga minamahal ko, magnilay, magbulay, kaya't ibinaba ang sangkatauhan na nagkatawang tao upang pamarisan, kung papaano ang ginampanan masilayang lubusan, hindi man nakita ng mga mata sa kapanahunan. Subalit kung babaybayin ang istorya at katotohanang nag-aaral nagninilay ang tao, ang makakaunaway nabuksan niya at ang nabuksan ay patuloy na umunawa. Yamang ang Ama ay buhay sa tuwina magnilay magbulay mga anak niya, kung ang petsa ng pagsilang ay naroroon, ang petsa ng kamatay ay tinakda rin naman. Kaya't kung papaano lahat ay magtakda,
Ama ang siyang nagbibigay ng takda. Takda mong mamatay, takda mong mabuhay, takda mong magkasakit, takda mong gumaling, takda mong isilang, takda mong mawala sa lupa. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. O aking Ama na tuwiran, baybay mo lahat ang kaganapan, ni walang nawagli sa iyong pananaw, kahit isang iglap lamang, hindi sa iyo nawala. O aking Amang walang hanggan, tunay na dulot mo ay kasiyahan. Tuwirang ikaw ang may alay, buhay na sa tao ay kinamtang lubusan. Yamang ikaw, o Amang walang malim, ang siyang sa kanila ay nagbigay buhay. Ikaw rin ang may alam kung paano nga sila'y namumuhay, kung paano mo napapagalaw yaong kanilang mga pa, yaong kanilang mga kamay, yaong kanilang taglay na daliri, maging pilik mata ay napapahaba mo upang magkarong harang hadlang sa talukap ng mata. Kung mapupuwing sila ay ipipikit na upang di makapasok ang maliit na bagay sa mata. Gayon din naman isipan nilang taglay, ikaw aking Ama ang nagsisilid nitong kaisipan. Kung ikaw nga, o Ama, ang nananahan, dudulutan mo ng liwanag at pangunawa ang bawat isa, at ni hindi madidimlan, ni hindi malilito, ni hindi lolobin mong magulumihanan nga sila, pagkat ikaw aking Ama. Kasama yamang salita mo'y kanilang napag-alaman. Pinag-aralan, binulay-bulay at tinantong tuwiran, na batid nilang ikaw ay makatotohanan, kaya't sino kang hindi gagawa ng kabutihan. O aking Ama, taglay mo ang lahat, kababa at pagmamahal, liwanag at kalakasan, kapangyarihan mo'y hindi napaparang. O aking Ama, tuwiran kang buhay, kung nananamnam nila panlasang mula sa'yo'y tatamis buhay nilang taglay. O aking Ama, ikaw ang sigla't ligaya, ang sinumang sa'yo'y minabahagi mo ito, kaya't hindi namamatay nang walang pag-asa, at hindi napaparang yung lakas at sigla, ni hindi nawawala liwanag na dulot mo na di kailan paman mamamatay. O Ama, o kay buti mo, kay dakila mo, kay waga mo, at walang ibang magrarahal, magdaratal na tuwiran, yaong kabanalahan mo'y sa tao ay nialay.
upang ang sayo'y maganap ng tuwiran, ika'y masusumpungan. Yamang ika'y nasa lupa, sa lahat ng dako'y naroon, sa pamamagitan ng iyong Espiritong banal, ni hindi masilayan, ni hindi mahawakan, subalit kung nanamnamin, sa puso ay tatahan, daramdaman nilang ganap, iyong wagas na pagmamahal. O aking Ama, puspos ka ng kabanalan, walang hanggan ang iyong pagmamahal. O aking Ama, masdan mga sila yamang ikaw ang naghandog at nag-alay nitong gawain na taglay. O aking Ama, wala kang kapantay, saksi ang iyong Espiritong banal sa lahat ng dakot sandali ng buhay ng mga anak mo, na pinahiram mo ng buhay na may wakas. Yaon ang nasa mo, ang paghandaan, wakas na buhay na hiram, upang sa'yo ay pumaruan, pumarian, tumahan sa dakong sa'yo'y kinalalagyan. O aking Ama, liwanag mo'y taglay sa bawat saglit. Maghari kang ganap, manguna ka sa iyong mga anak, na tuwirang ika'y hinahanap. Minimithing kamtan, at sila iyong ipiling sa Espiritu mong banal na hindi magmamaliw. Walang katapusang patnubay sa buhay ang siyang ginagawa, at yamang yaon ang nasa mo, tumupad lamang Ama, yaong sa pag-aatas mo'y sundin ka. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kung paano ang pakikipagtipan at pakikipagniig sa taong ginagamit sa pamamagitan ng Espiritong di matanggap ng lahat, Amay siyang nakababatid, siyang nakaririnig ng lahat. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, lumiliit na ba ang bato mo? Nawawala na ba sa sukat na dapat ay yaon? Sa katotohanan, may sinisilang na taong isa ang bato. Ngunit, nabubuhay pa. Ilan lamang sila? Sa 1,000, mapalad sila na matatawag baga. Mapalad na rin sapagkat iisang bato'y binuhay pa. Sapagkat patotoo lamang isa man ang bato mo'y mabubuhay ka pa. Katulad din ng nag-iisang puso mo, mabubuhay ka pa. Kaya tanungan ng pinangangalagaan, na huwag yaon, masira pa.
Kaya't ang wika ng Ama, kanino ang kalusugan? Kanino ang kasiglahan? Kanino ang kalakasan? Kanino ang buhay? Kanino kagalingan? Kanino nga lahat ng tama at tumpak na salitang sa inyo'y nagpahiram ng buhay? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang gawin lamang tao, sa may tumanggap ka, pakinabangan mo ang handog niya at gamitin mo sa mabuti, huwag mong dadaya at lolokohin siya sa kaparaan ng gawa mo sa bulo pang ito't buhay mong pahiram. Ano at papaano mo siya dinadaya? Kapag niloloko mo ang iyong kapwa, niloloko mo yung sarili mo. Ngunit siya'y hindi mo maloloko kahit kailan. Kaya tiyaw ng patotoo, sino man ang ginawan mo ng hindi maganda sa buhay mo, pinasakitan mo at sinaktan ng damdamin nito, ang Ama rin ang nasasakitan at nasasaktan sapagkat mahal niya ang lahat ng anak niya. Ang katotohanan, mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Buhay na buhay po ba siya? Kaya nga, kung buhay na buhay siya, dapat pag-aralan, pagnilayan ang kanyang mga aral, ang kanyang mga salita. Mula sa Eklesiastiko, huwag mong itatanim sa kalooban ng bawat sala ng isang tao. At huwag kang gagawa ng anuman sa simbuyo ng damdamin mo. Pawang katotohanan. Kapag isa kang taong mapagdating ng galit sa kapwa mo, isa kang taong dinidibdib mo ang ginagawa ng kapwa mo at hindi mo sinusuri ang sarili mo, sinong nasasakitan? Sino nasasaktan? Sino nagkakasala? Di bagat ang taong gayon? Walang dilit iba, kundi yaong taong taglay ay gayong pag-uugali niya. Kaya ano ang nais ng Ama? Siya'y tanggapin ang bawat isa upang ang isip nila'y pagharian niya. Papasukin sa puso ng bawat isa upang ang kanyang gaway manahan sa puso nila, na kung kakatotohanan nilang gagawin at pawang katotohanan nilang tatanggapin siya, sinong di babaguhin? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, paano napapatotohanan ang pananampalataya sa Kanya'y totoo? Ang pananalig sa Kanya'y totoo? Hindi ka naman niya masusubukang matapat sa Kanya kung wala kang magiging sakit. Para manalig kang siya'y gagaling, ika'y gagaling sa pamamaraan niya. Hindi ka naman niya makikitang matapat sa Kanya kung walang manggagalit sa iyo. Para makita niyang nadaig ka ba ng galit mo. Hindi ka naman niya makikitang tapat sa Kanya kung wala pang pagkukulang sa buhay mo. Sapagkat upang makita niya kung sino ang asahan mo magpuno ng mga kakulangan mo. Lahat ng imposibleng magawa ng tao'y ibinibigay ng Ama, kaya't kung siya ang pananaligan at di itatanim sa sariling damdamin ng karimal-dimal o karumal-dumal na ugali, hindi kaya't siya ang manguna at maghari kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sulong, sa inyong loob ng bagang, ng inyong mga ngipin, isa lang ang masakit, konektado saan? Hindi ba? Hindi lang yung isang na yun ang apektado? Hindi naman doon sa tapat lang ng ngipin na yun masakit, di ba? Buong bagang nyo, nakakaramdam kayo. Pisngi nyo, ulo nyo, pati halos tenga nyo. Di ba ga? Ano ibig ko sabihin? Kayo, isa lamang ang pinagmulan. Kung totoong iisang damdamin ninyo at ang puso nyo'y taglay ay Ama, ang masakit sa inyo, mararamdaman nyo rin sa kapwa nyo. Buhay ba ang Ama?
At ang masakit sa nararamdaman nyo rin sapagkat kaisa kayo. Ngunit paanong masasabing kaisa kayo kung di nyo dinadama ang damdamin ng kapwa nyo at walang pakialam kundi ang kanya? Hindi totoong siya'y kilala. Hindi totoong siya'y tinatawagan. Hindi totoong siya'y sinasamba sapagkat wala kang pakialam sa kapwa mo. At ang pinakikialaman mo lang ang para sa iyo. Nasaktan ka, sinaktan ka, ngunit paano ang ginawa mong pananakit din sa kapwa mo tao? Sapagkat ang nagmahal sa iyo, kapag sinasabi niyang totoo siya sa iyo, tapat siya sa iyo, minamahal mo siya at mahal ka niya. Kung totoong mahal mo rin siya, magkakaintindihan kayo at hindi kayo magpapasamaan ng loob. Sapagkat kapwa kayo nagmamahalan. Kaya't hindi mo pakikinggan ang damdamin mo sarili lamang, kundi aabutin mo ang damdamin niya at pakikinggan mo ang matwid niya at magkakaunawaan kayo. Paano sasabihin ng tao, mahal kita, mahal na mahal, ngunit di mo naalala yung pagkakasakit ng kalooban ng kapwa mo at ang alam mo lang ang sakit ng kalooban mo? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa papaanong paraan at nagaganap ang nasasaktan ng damdamin ng isa kapag pinanaig ang damdamin mo. Ngunit, kung ang damdamin ng Ama ang paiiralin mo sa puso mo at dadamhin mo, kailan may hindi tatatak sa puso mong ito ang sakit ng loob at hirap ng dibdib, sapagkat ang Ama ang nasa sa puso mo. Kaya, hindi mo magagawang talikdan ang minamahal mo. Hindi mo magagawang pakinggan ang ibang tao na walang malasakit kapwa sa inyo, kundi ang gusto'y hiwalayan kayo. Maghiwalay kayo, magkalayo kayo, lalo na't inggit na inggit sa inyo. Sa makatwid, kaya naman pumapasok ang inggit, hindi rin totoo yung naiinggit. Sapagkat kung totoo rin, hindi niya gagawing manira ng kapwa. Kaya't dito na pumapasok ngayon ang selos at ang taong karoon ng inggit at ito'y pinagsama inggit at selos, papatay ng damdaming mabuti yan. Nalalaso ng pag-iisip, kaya't ang tao'y gusto ng Ama, luminis ang isip, mabago ang puso, nang wag manaig ang masama, kundi ang mabuti. Buhay ba ang Ama? Kaya't, kapag sinabi mong, O Panginoon, Ikaw aking buhay, sa puso ko'y Ikaw ang manahan, taglay mo ang lahat sa daigdigan, kaya't sa'yo ko lahat nilalagay. Ikaw aking Ama, ang manahan sa puso ko, nang huwag akong masaktan, huwag akong magdamdam, ni huwag akong masakitan kailanman. Sa isipan ko'y itahang tuwiran, mga aral mong nagbibigay buhay. Itala mo, Ama ko, ang mabubuting salita, huwag ang salitang masama ng aking kapwa. Ikaw aking Ama, ang nasa kong maging lubos sa isip at damdamin ko, sa buong pagkatao'y makapanahan ka't mapagharian ako ng iyong banal na Espiritu, upang turuan ako ng marapat sa buhay ko, at di kailan paman madimla ng isip ko, malito't magulo. Ikaw aking Ama ang aasahan ko,
sa puso ko'y tuwirang madama ko. Huwag manaig ang kalooban ko, kundi kalooban mo. Upang ako'y huwag mawalay sa'yo. O aking Ama, ikaw ang manguna. Hadlangan ang isip na di mabuti. Pigilin mo damdamin kong pagkatao at wag lobin ako sa'yo'y mawalay pa, Ama. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang lakas ko, ikaw, Ama, ikaw ang lahat-lahat, Ama. Tuwirang ang nasa ko'y manguna ka, maghari ka sa buong buhay ko. At wag nang mawalay pa hanggang wakas ng buhay ko. Ibagat marapat, gayon ang inyong ginagawa. Kung di mo kayang ipaawit o paawit na sambitin, kahit pabulong sa iyong isip, di mo man ibuka ang iyong bibig. Niloob ko lamang sa inyo iparinig, paawit kong sinambit, upang kung nasa inyong tularan, ito'y magawa niyong lubusan. O aking mga mahal, paghahari ng Ama'y walang katapusan, buhay niyang kaloob ay may hangganan, kaya't mithin niyong bago magwakas, tinanggap niyong siyang lubusan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang kapalaluan ay kinasusuklaman ng Diyos at ng tao. Kapwa rin sila napupuot sa pang-aapi. May mga taong batidang kasakiman ay kasalanan. Ngunit may mga taong hindi nababatid yun, patuloy na ginagawa. Hindi ito mabibilang na kasalanan sapagkat hindi niya alam. Subalit kung alam mo ng lahat at ang Ama'y yung tinatawag at kinikilala mo siyang ganap, ikaw ba na totoong nagsasabing Ama, 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 gagawin mo pa baga ang alam mong hindi sa Kanya? Hindi na ito totoo. Pananadya na ang tawag sa ganito. Kaya't ang wika niya, mga anak, ang taong walang pigil ang dila ay kinapuputan ko. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, paano mo mapipigil ang damdamin mo kung ang dila mo'y walang patid sa kakasira ng kapwa? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May mga tao namang para malisya yung kasalanan nila, sumusuri sila ng kasalanan ng kapwa. Para hindi makita yung kanilang kasalanan at ang makita ay kasalanan ng kapwa nila at sila pa ang mismong naninira. Anong tawag sa gayong tao? Maloloko mo yung kapwa mo, Ama'y magagawa mo bang lokohin? Pagkatago-tago mo man at ang sarili mo'y itago mo pang ganap at ang ilantad mo ang kasiraan ng iyong kapwa, Ama ang nakababatid ng lahat. Kaya't ang wika niya, yaong may takot sa akin, kasiraan ng kapwa ay huwag gawin, upang ang sa akin sundin, kayo'y maging mapayapang maunahan sa sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kung papaano ang Ama ay ang wika nga niya, ano ang may pagmamalaki mo o tao? Ikaw ay nagmula lamang sa alabok at buhay kapay, mari ka nang mabulok. Yaw ng patotoo, yaw mga may nabubulok ang paa, pinuputol,
napuputol. Patotoo ng amang, buhay ka pa, maari ka nang mabulok. Pinutol ang paa, tinanggal ang isa, nabulok na. At kapag namatay ka, tuwirang mabubulok ka na. Inuuod ka at nalalagas ang buong balat mo, laban, di nakikita ng sinuman. Natitiray, buto na lamang. Kung magkagayon pala, at alam mong gayon ang mangyayari sa'yo, ano ang dapat gawin mo at paghandaan? Yaong kaluluwa mong hindi sasama sa katawan mong ililibing. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon ang gawin mo upang wag maglikwad-likwad at masulong sa impyerno. Ang katawan mo'y nabulok na, pati kaluluwa mo'y sunog pa, ay kahabag ka. Mga mahal, ang nais ng Ama, matwid niyong tupdin at gawin ang sakin, hanapin niyo at masusumpungan kung kayo'y sa akin man din. Tandaan niyo, anak kayo ng Ama, sumasa inyo siya, hindi lamang sa kanya ang umaayaw na anak niya, ngunit ang gumugusto, mapaghaharian niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kaya't kung papaano ng unang tipan na kasaysayan, sa unang tipan na kasaysayan may mga ginamit ang Ama. Kung papaano makipagniig, makipagtipan siya, iba't ibang pamamaraan. Kay Samuel, paanong ginawa niya? Samuel! Po! Samuel! Po! Samuel! Po! Sapagkat di niya alam kung sino tumatawag. Ganyan din ang tao. Na kunwari kilala daw niya yung kanyang magulang, sinasabi niyang, ina na yun, ina niya yun, ina niya. Yun ang ina ko. Pag tinawag, Kunching! Po! Kunching! Po! Kunching po! Ina niya yan. Ba't di siya tumatawag? Nang, ina, nandito po ako, ano po ba gusto nyo? Ganyan ang tao. Nananawagan ng Ama, dahil hindi niya lubos siyang kilala, tinatawag niya siya, po lang siya ng opo, opo lang ng opo. Ang totoo nun, hindi siya tinatanggap. Sapagkat kung tinatanggap siya sa puso, hindi man siya tawaging, anak, narito ako. Hindi man siya sumagot po, kundi ipakikita niya sa gawa niya na ang Ama niyang minamahal at ginagalang, sinusunod niya ang kanyang kalooban. Buhay ba ang Ama? Sa papaanong paraan niyang sinusunod? Ano ba ang gusto ng Ama? Huwag kang manira ng kapwa mo, huwag mo siraan ng kapwa mo. Oh, ba't ginagawa mo kung kilala mo Ama mo? Huwag kang magdamdam sa kapwa mo, huwag kang magtanim ng galit sa kapwa mo. Oh, may patayan ba kung walang galit sa puso? Mga minamahal, yaon ang patuto, sino man ang suguin ng Ama sa lupa, magputaktig mang kalat-kalat sila at suguran mang parang langgam na magkasama-sama. Kung hindi nila tunay na tatanggapin at maghahari ang Ama sa puso't kaisipan, hindi pa rin sila mababagong ganap. Kaya, ang pinakamahalaga at layo ng Ama, hindi ka man sumugod sa sikat ng araw, hindi ka man nagsisikat, nagpasikat at gumawa ng paninikat ng sarili, at ginawa mo'y kabutihan, sa puso mo'y nalirip niya, sa isip mo'y nabasa niya, gagawan ka ng kaparaanan para ikaw ay lumigaya. Buhay ba ang Ama? Kaya, anong silbi ng nakipag-agawan ka sa pesto? Anong silbi ng nakipagsiksikan ka sa pesto? Kung pagkatapos na nahirapan ang katawan mo, umuwi kang walang dala-dala. Mayroon ka bang maiuuwing maganda? Kung paano ka nakipagsiksikan tao, kung paano ka nakipag-agawan ng pesto'y tao, nang umuwi kay tao ka pa rin.
walang naiba sa'yo. Kaya dapat kung paano mo hinahanap ang liwanag nang makipagsiksikan ka at nakipag-umpukan nang umuwi kay dala mo ang liwanag. Buhay ba ang Ama? Kung papaano ka nagnanasang gumaling nang ikay nagbatat naghintay sa dakong ito, marapat na uuwi kang may taglay. Hindi lamang pisikal na kagalingan, kundi pang espiritual na kalakasan at kaluluwang kagalingan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang inyong kagalakan. Paano kung hindi mo wala kang naintindihan? Sa makat ang Diyos na iyong nilalapit, Diyos na iyong hinahanap, ang Diyos na iyong pinananambitan, sapagkat di siya nakakadama sa iyo at di mo siya maramdaman, upang matawag mo siyang Ama at matawag ka naman niyang anak. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, paano nyo ba masasabing, Ama ko, Ama ko, Ama ko, ako'y tigib ng lumbay, puso ko'y aliwin mo, sa mabuting ginawa ko, dulot pa'y ganito, kung wala kayong ginagawang mabuti. Ngunit kapag ika'y gumagawa ng mabuti at batid mong nasusuri ng Ama mo, ang puso mo'y totoo ka, makasasabi ka at makapagsasalita ka sa kanyang matuwid. O aking Ama, batid mo ang lahat. Ang gawa ko'y ikaw lamang ang saksi. Sa puso kong taglay, tarok mo kung ano ang siyang tuwirang nilalaman nito. Ikaw aking Ama. O, tulad ng awit ko, nilikwad ko na't iniba. Mahahabol pa ba pagdaka ng organisto ito? Hindi. Naiba ng tipa. Naiba ng ki. Kaya, iibahin, lulundag, ibababa ng kaunti. Yan ang di ninyo mawari. Sasabihin nyong nagpakababa kayo. Kataas-taas naman ang tenor nyo. Dapat, kapag sinabi nyong nagpakababa kayo, pati tenor ng puso nyo'y mababa na rin ito. Sapagkat, hindi sa bibig sumusukat ang Ama, kundi sa puso nyo tumatarok. Hindi lumilirip sa sinasabi nyo ang Ama, kundi sa katotohanan ng laman ng isip nyo at puso nyo. Kaya't ang wika ng Ama, o kay palad nyo mga anak ko, na tuwirang nadamanga ay ako. Di nyo man tuwirang nakikita, manalig kayo, buhay ako sa inyo. May magagawa, may gagawin, may aalay ako, kaya't buong tapang ninyong kamtin ako, at panaligan nyong ako'y buhay. Sa inyo'y mayroong iaalay at tuwirang kayo'y magtatagumpay. Hindi baga? At siyawan ang patotoo. Mula sa unang tipan hanggang bagong tipan, ang wika ng Ama, magpakatotoo kayo, tagumpay ay ako. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, habang naglilingkod ng matapat ang nagpapakatotoo, masaya ang puso niya. Ngunit ang naglilingkod ng sapilitan, hindi nababago damdamin nila. Sapagkat nararamdaman ang hirap ng buhay, nararamdaman ang sakit sa kalooban, nagugulot, nalilito ang isipan, nasaan ang Ama sa gayong katauhan? Kaya, yaon ang patotoo, wala siya. Espiritong iba. Kayo, nalilinlang tao. Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan
sapagkat nakikita ng Ama kung anong ibibigay niya at batid niya kung anong iaalay pa. Ngunit ikaw tao, hindi mo alam at di mo nakikita, kaya walang dapat kang gawin kundi magtiwala at manalig sa Kanya. At nang dahil tapat kang nananalig, wika nga ng anak na isinugo sa lupa, pinagaling ka ng pananampalataya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, at sa palagay nyo naman, sino namang magaling na tao ang mangungusap ng ganito? At sino namang katauhan ang magmamagaling haharapin kayo? At sino namang maggagamot-gamutang taong tulad ninyo? Ang taong gayon ang ginagawa, mayabang. Gustong kumita, may bayad baga kayo? Kung may bayad kayo, masasabi niyong nagyayabang ang katauhang ito. Ngunit wala kayong binayad kaya't walang pakinabang siya sa inyo. Kung magkagayon, anong inaasahan niyang pakinabang? Yaong nagsugo at isinugo sa inyo upang gawing marapat kung anong tutuparin. Mga mahal, tumupad ka ba ng mainam? Gumawa ka ba ng kaibuti? Manalig ka ang Ama mong mainam at mabuti sa lahat, may gagawin din sa buhay mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Kaya nga, maliwanag ang tinuran na habilin ng Kristo na tinatawagan ng tao na sinasambit ay Panginoon ko. Inyong pakinggan mula kay Marcos. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Yaon ang pawang katotohanan. Ang mga sinusugo ng Ama, ang sinugo ng Kristo, ay iisa lamang ang tuntunin at hinahanap na gagawin. Ang sundin ng Kanya, ang tuparin siya, at habilinan ang mga anak niya sa lupa. Kung magkagayon, ano ang habilin ngayon sa inyo? Ano naman ang marapat niyong tupdin at gawin? Yamang tumupad ang mga hinabilinan at yamang gumawa ang mga binahaginan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, hindi niyo mismo mawawawaan bilang tawang tinuran ko. Subalit kung espirito'y sumainyo nga ito, yaon ang nagpapatutong magbibigay unawa sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo tao, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nang dahil sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, Ama'y bumalangkas, nang matwid at marapat, sa tao'y naglahat, ng higit na marapat sa kanilang lahat, upang tao ay tumangkap ng dahil sa pag-ibig, tao'y gumaganap, kung Ama'y tinanggap, puso'y nagagalak, at lahat ng nasiyahan sa kanilang nakamit, patuloy na Ama'y hinahanap. Nang dahil sa pag-ibig, Ama'y nagbibigay ng lahat ng paraan sa buhay ng tao. Kaya't ikaw na anak niya'y magnilay at magpulay, matatanto mong Ama'y sa'yo'y buhay. Nang dahil sa pag-ibig, ika'y naririto, nasa ng Ama'y makinabang kang totoo. Gawin mong marapat na makilala siya at matanggap mo sa puso.
pinagbigyan niya sa'yo. Buhay na buhay siya tao. Nekarameneyahana, 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 oh nekarameneyahana, at chokaramaleye. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal. Kung batid ng tao, ang lahat ng simula ay may wakas. Hindi mimithi ang wakas, ay sumapit na parusa ang makakamit. Pagharian kayo. Kaya nga, pinalayas nila ang mga maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Langis ng pagmamahal, langis ng buhay, langis ng kapangyarihan ng Ama, kung paano mananalaytay sa buong katauhan ng tao, yaong madulas na kapangyarihan niya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? O sulong, kumuha ka ng isang madulas na bagay. Kung di ka magaling mamaraan, hindi mo yan mahahawakan. Dudulas at dudulas sa iyong palad, magwawala at maghuhulagpos yan. Ngunit kapag nakita mong kaparaanan, makukuha mo siya. Gayon din ang Espiritu ng Ama. Kung hindi mo batid ang katotohanan at kaparaanan niya, hindi yan mananahan at mahahawakan sa iyong damdamin. Ngunit, hanapin mong paraan ng Ama, ng Anak, ang Espiritu Santo'y sa iyong totoo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May tanong po ba kayo? May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Kung wala kayong tanong, anong dapat niyong gawin? Magsalita na lang tayo ng magsalita. Dadagdagan pa po ba natin? Gusto pa po ba ninyong makinig? Sa bagay po, ayaw nyo matya gusto, basta't ginusto ng Amay, magsasalita pa rin ako. Ngunit gusto ba po ninyo, kapag pinigil niya ng bibig ko, sinarado na, wala nang masasabi. Ngunit habang binubukan niya, naway, makinig kayo. At siya ng patutong dumadaan lang, hindi nananahan, maliban itahan, pag-aral at kamtan. Buhay ba nga ma? Dahil ginamit lamang, kaya dapat mag-aral din. Pakinggan din mamaya ni Kunching, para mapag-aral at mapagbulayan, matutunan man din. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Sapagkat kung batid niya, minumordia niya yan. Dahil hindi niya batid at kailangan niyang pakinggan, hindi niya yan pinag-aralan. Kaya, yan ang kaibahan ng pinag-aralan at hindi. Ngunit hinahamo naman kayong lahat. Bagamat hindi ito pinag-aralan ng tao, kahit saan makaabot at makarating ito, hindi tatatwa sapagkat ito ang totoo. Kailangan ng tao maitanim sa isip ang salita at manahan sa puso ang pagmamahal upang kaloob-looban man ang katawan, mapagharian ng banal. Buhay ba nga ma?
Kaya ang wika nga kay San Pablo, sa pamamagitan ng pahayag niya sa mga taga-Hebreo, ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem, sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong nilaanan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabuo, na ang sinisigaw ay kaiba sa sinisigaw ng dugo ni Abel. Ang sinisigaw ng dugo ni Abel ay katarungan. Ang sinisigaw naman ng dugo ng Kristo'y kaligtasan. Sapagkat pinatay ang Abel ng kapatid na inggit. Ngunit itong Jesus, namatay sa bayubay na krus sa kaligtasan ng buong daigdigan ng sangkatauhan. Sa makatwid, iba't iba man ang paghahandog at pag-aalay ng kamatayan, kung tapat at makatotohanan, isa pa rin ang sasapitin, yaong luwalhating kaloob ng Ama. Subalit, ano man ang ginawa ng tao sa lupa, kundi sa kalooban ng Ama ang ginawa, isa rin ang sasapitin tao, kapaham maka. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Sa utak ang depression niya. Sa utak ang depression niya. Sa utak ang depression niya. Dahil buhay ang Diyos, dahil buhay ang Espiritu niya, dahil buhay nga talaga siya, anong dapat naasahan nyo? May magagawa siya sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O sa'yo, may nagawa na ba? At may gagawin pa. Kung patuloy mong kikilalanin siya, hindi matatapos ang gagawin niya sa'yo. Gayon din sa'yo, di ba ga? At sa lahat, hindi lang sa kanila, maging sa inyo. At sa lahat ng dako, sa lahat ng mga anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, anong pangunahin na dapat gawin? Katulad niya, hindi na siya makakaunawa at hindi siya makakapanalangin. Sino ang mananalangin at uunawa? Sino ang dudulog at maninikluhod? Sino ang mananambitan at magpatira pa? Yun ang pawang katotohanan. Kaya't sinabi nga, sa pag-ibig ng isang magulang, handog sa akin, ako'y nahabag, at siya'y pinala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dahil sa magulang na totoo. Dahil sa magulang na nakiisa. Dahil sa magulang na tumawag sa Ama. Dahil sa magulang na nagsakripisyo sa anak niya. Kung wala pang bait, kung walang isip, kung hindi makapag-iisip, kung ang sakit ay sa isip, ngunit
kung kayang manalangin, kung kayang dumulog, sasabihan mo at sasabihan mo pa at patuloy mong sasabihan, anak, manalig ka, makiisa ka, magkaisa tayo at pagbibigyan tayo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Asawa ko, makiisa ka. Tayong dalawa. Sabi nga ng Ama, may isa, dalawa, tatlo, at higit pa na tapat na tumatawag sa akin. Sila'y aking diringgin. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang pagiging magkaisa at pagkakaisa ay napakalaki ang nagagawa. Kaya kung magkakaisa ang lahat ng anak ng Ama, marami silang magagawa. Kaya ayamang marami kayong magagawa sa pagkakaisa nyo. Ano ang magiging resulta o igaganti ng Ama? Pahamak? Kapahamakan? Hindi. Gantimpalang, mainam. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay nakadama, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Ang masakit sa inyo'y huwag niyong gawin sa kapwa nyo, kundi kayo'y magmahalan, yamang amay mapagmahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Sa pananaw, kawawa siya, kahabag-habag siya, at yung mga magulang niya'y tunay na nakakaawa siyang pagmasdan, maaawa sa kanila, sa kanya. Subalit, mapalad pa itong batang ito. Di nagkakasala. Sapagkat walang hinahabi ang isip niyang masama. Patag lang, prente lang, kung ano lang, paikot-ikot, yung taong may isip at walang sakit. Ano laman ang isip? Yan. Yan ang pawang katotohanan. Kapag marumi ang isip mo, marumi ang puso mo. Ay hindi maaaring magtama. Mabuti ang puso mo, malinis ang isip mo, magtatama sila. Ngunit marumi isip mo, puso mo'y mabuti. Ay nako, kasiwalingan. Kasinungalingan. Kaya't kailangan ng wika ng Ama, linisin ang isipan, nang malinisan din ang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Hindi ka naman masasaktan sa kapwa mo kung walang nilalaman ng isip mong iba. Hindi ka naman mahihirapan ng kalooban kung hindi nahirapan ng isip mo. Sa makatwid, kaya ka nasaktan, nagkasakit sa damdamin, pati ito. Kaya yan ang ginagamot ng banal na espiritu, ang isip. At ginamot na ba kayo? Nagpagamot naman kayo? Nagamot na nga ba kayo? Ay, salamat. Nadagdagan ng kaluluwang sumasaya. Buhay ba ang Ama? Katulad nito, wala nang laman. Subalit napakaganda. No pain, no gain. Oh, lumipad. Wala na nga siyang laman. Wala na siyang sakit. Kaya lang, hindi na rin siya. Wala rin, di ba? Dapat nakalagay, no pain, but I have love. Loving you. Ay, ano ba yan? No pain, no gain, no comment naman. May pagbibigyan ako nito. Oh,
Para no comment ka na lagi. No? Bakit kaya? Alam mo na yon. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winik niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Kung di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Ako sa inyo may nakalaan, mayroon nandang sa mga minamahal. Magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Saan po ba nagmula yung salitang iba eka yung tinitingnan sa kinikilingan? Di po ba? Totoong-totoo yun eh. Kung minsan kaya lang ang tao ay, halimbawa, nagbuo ka ng organisasyon. Kaya ka lamang pumaparoon pa, ayaw mong mawasak yon dahil ikaw ang nagpasimula, ang hangarin mo na lamang ay iyong hindi mawala ang pangalan mo doon dahil ikaw ang nagpasimula eh. Pero wala na yung damdamin mo doon at pagmamahal
Ang damdamin mo na lang dahil ikaw ang nagpasimula. Iba yaong ang Ama, may damdamin ka pa sa puso mo para maglingkod sa Kanya at makilalay siya, hindi yung pinundasyon mo. Iba po yaon. At ito yung pawang katotohanan na hindi naman kayang tanggapin ng iba. Hindi kayang tanggapin. Ang gawain ito, gumaganap at tumutupad yung mga tumutupad dahil sa Ama. Hindi dahil may pinundasyon sila, kundi dahil sa Ama. Upang ang Ama ang manahan at patuloy na maghari sa katauhan, hindi dahil sayang ang gawa na yon ng kaparaanan ay sarili mo ang maitatanghal. Sapagkat habang inahangad mong ang sarili mo ang wag mawala doon, hindi ka magiging totoo at makatotohanan. Sapagkat pinangangalagaan mo lang yung pinundasyon mo, ikaw ang nagpagod, ikaw ang nagpasimula, ikaw ang ganon. Parang inari mong ikaw, hindi ang Ama. Ngunit kaya ka gumaganap at tumutupad dahil sa Kanya, para malugod siya, upang mapatotohanan mong mahal ka niya at mahal mo siya, kaya patuloy kang naghahari sa Kanya. Minimiti siya. Kaya naman mithing-mithi mong araw-araw ay tumupad at gumanap. Hindi yaong may binibilang kang araw sapagkat wala ka ng damdamin doon. Sapagkat iba na damdamin mo. At yaon ang totoo, ang puso mo'y nahahati na. Kaya kahit tumutupad ka, nahahati, hindi pa rin masasabing tapat na tapat ka sa Kanya dahil marami kang nakagugulo sa isip mo, nakalilito. Kaya tanggapin at hindi ng tao, ang sarili pa rin ang gustong maangat, ngunit hindi ang Ama. Pinakikilala lamang ay Ama, ngunit hindi yaon ang totoo na nasa puso nila. Yaon ang nababasa at nararamdaman ng Ama. Kaya't kapag nabasa at nararamdaman ng Ama, totoong-totoo, ikaw mismong nagdadala noon, ikaw mismong tumutupad noon, hindi ka mahirapan, hindi ka mabibigatan, hindi ka malulumbay, sapagkat totoong puso mo sa Kanya. Kaya lahat ng binibigay niya sa iyo, may pangunawa kang alam mong iyaan ay kaloob na gawin at maganap upang lalo Kanyang patatagit, patibayin at labanan mo hanggang ibigay niya ang tagumpay. Mga minamahal, pawang katotohanan. Nawa, mabatid nyo nga ang katapatan at pagiging makatotohanan ng Ama. Naway magawa nyo nga ang pagiging totoo, hindi lamang gusto nyo, kundi dahil siya ang may gusto. Hindi dahil gusto nyo, kundi siya ang may kaloob nito. Hindi dahil nanghihinayang ka, kundi dahil ayaw mong makakita siya ng hindi ka tapat na anak niya. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Sa lahat ng dako, sa lahat ng gawain, sa lahat ng may ginagampanan, ang nais ng Ama, isa lang alang mo'y siya, wag lamang ang sarili mo, kundi siya mismo, at gawin mo ang para sa Kanya, wag dahil gusto mo, kundi dahil gusto niya. Buhay ba ang Ama? At yaon ang pawang katotohanan, kaya't sa mag-asawa, kapag nagsasama sila dahil lang sa anak, hindi na sila maging masaya. Kaya dapat magsama sila na silang dalawa mismo'y maligaya sa isa't isa. Nagmamahalan sa isa't isa, hindi dahil sa anak na lamang. Sapagkat kung nagsasama kayo dahil sa anak nyo, parehas kayong hindi magiging maligaya. Ngunit kung nagsasama kayo sa isang bubong dahil ang mga puso nyo'y nagmamahalan at ang mga anak nyo'y mahal na mahal ninyo, at di sa pakitang tao naruroon kayo, magkasama kayo, mga anak nyo naman ay nahihirapan din sa inyo, masaya kayo kapwa-tao bilang mag-asawa kayo. Mga mahal, yan ang di maabot ng tao. Dapat ginagawa mo yon dahil mahal mo, dahil gusto mo, dahil totoo ka, dahil tapat ka. Hindi dahil para pakita sa tao, para mapakita ng kapwa mo, para ikaw ganun, etc., etc., bilang tao, kundi dahil sa Ama mo at Kristo. Mga mahal, inyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam,
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, sapagkat ang wika nga ng Ama, iniisip nyo pa lamang, batid na batid ko na, binakas nyo pa lamang, batid ko na magaganap. Kaya't kung ang iniisip nyo'y para sa akin at kapwa nyo'y kabutihan, akong mangangalaga upang aking ipatupad ang sa inyo'y galak. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Dumanas man kayo nang sa palagay nyo'y hirap at sakit, ngunit dahil akong nasa puso nyo, naroon pa rin ang galak nyo at ang lakas ay suma sa inyo rin ito. Kaya hindi nyo nadarama. Wala kayong nararamdaman na hinagpis, hirap ng loob, kundi pagmamahal, kasiyahan, kagalakan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo. Kaya mo lang aalagaan dahil pakitang tao, nakakahiya sa tao. Sasabihin nila, pinabayaan natin. Hindi dahil mahal. Nasa nang sa Ama. Sa tao ka nahihiya, hindi sa Ama. Sapagkat kung ginawa mo yun dahil mahal mo, nagsasakripisyo ka dahil minahal mo at minamahal mo, ang Ama natutuwa sa iyo. Hindi yung ginagawa mo, nakakahiya. Kasi kala ng tao, totoo naman yung akala nila. Na kaya mo lang iya ka lang. Ayaw mo mapintasan. Pamilya natin mapipintasan, hindi naman kaksihuan. Tayo rin mapipintasan. Ano naman kung mapintasan ka ng kapwa mo tao kung totoo ka? Hindi baling mapintasan ka at ano-anong sabihin sa'yo kung tapat ang puso mo at Ama nakababatid ng katapatan mo. So balit kung pinipintasan kay totoo naman, may tanggapin mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ilang halimbawa lamang ang sa akin tinukoy sa inyo sa pagtupad ng tao na ang tao ang sinasalang-alang. Huwag mong isalang-alang ang kapwa mo tao sapagkat ang sinasalang-alang mo sa mabuting ginagawa mo'y Ama, hindi kapwa-tao. Kapag ang ginawa mo'y para sa Ama at nakita ng Amang totoo ka, siya rin ang magbibigay kalayaan sa iyo. Kung paano kanya pinabayaang ginapos, pababayaan ka bang nakagapos sa buong panahon? Hindi. Kakalagan ka niya. Iba ang nagtali sa iyo, siya ang kakalag nito. O tao, katotohanan ko, kapayapaan. Kaya nga, tinali ka ba ng sa mga maling gawa nila? Ikaw ang pilit na pinagdurusa? May Ama na nakakakita. Sa Kanya ka magpakatotoo. At kung sino ang may sala, siyang parurusahan niya. Pakatandaan ninyo, hindi pa nagparusa ng mabuti ang Ama, kundi lahat ng nagkakasala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kung naalipin ka ng kapwa mo at nagpapakatotoo ka sa Ama, ang paglipin mo'y may hangganan, tulad ng may wakas ang lahat, sapagkat may simula at wakas. Kaya nga, kung tapat ka sa Kanya, siya ang sayo'y magpapalaya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gumawa kayo ng naayon sa Ama at kalooban niyang sundin at tupdin nyo. Gagawin niyang marapat ang kalooban nyo'y hahawakan niya at di mahahirapan masasaktan kayo. Sa gayon mapapatotohanan nyo ang pagmamahal niya ay tapat sa inyo. Paghari kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ha? Alam ko, kaya nga kinukumusta ko siya eh. Paano ko siyang kakausapin kung di ko siya kumustahin? Ano? Ang Kristo nang
Ganoon din ang Kristo, tulad ng humaplos sa damit niya, yung humawak. Sino ang humawak eka sa akin? Dahil may naramdaman. Alam niya na kung sino, tinanong pa. Kaya, kumustahin ka pa rin. Dahil, hindi lang ngayon yan, hindi lang kahapon, isang buwan yan. Kumusta na ang iyong pagdurusa? Sana, sabi ng tao, nawa, wika ng Espiritu sa iyo, bumuti ang kalooban mo at may nadama para sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Taas mo nga. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Kayo? Florida, kasama nila. Opo. Anong sabi ng doktor sa inyo? Anong sabi ng doktor sa kanya? Matagal na po yan. Alam ko. Ilang taon na siya? Ilang taon na siya? Alam mo, nung isinilang niya, kaya nga, itatapatin kita. Ang mahalaga kayong mag-asawa. No? At yung mga yan talagang kaya relax lang kayo. Huwag kayong damdam. Minamahal ko. Kumusta ka na?
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na, anak? Sabi ni, siya ba yung artista na yun? Buhay po ba ang Diyos? Talagang, pwede ba akong magbahagi ng istorya mo? Huwag na. Mga minamahal, sadyang kung hindi mo naunawaan, ano ba kang gagawin nyo dyan? Naku, eka, gagaling ba yan, eka? Gagaling. Naku, eka, hindi gagaling. Dali nyo na sa ospital, dali nyo na sa ospital, eka. Baka eka kung mamatay yan. Ano? Ba't kaya buhay ka pa? Nabatay ka ba, anak? Namatay ka? Parang palagay ko na buhay ang desperensya mo, no? Mga minamahal, paano ka kung minsan gagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo? Talagang kapag pinairan mo yung pagkatao mo at pagkataong umira sa'yo, abay talagang hindi mo magagawa yun eh. Halimbawa, ikaw, nangingisay. Yung alagad na nagmamagaling na gustong matulungan ka, dumadamay. Ano pa ikang ginagawa nyo? Dalhin nyo ka sa ospital, hindi kaya malito yung nagmamaganda loob. Kaya po tandaan ninyo, kung gayon lahat ng ugali ng tao, pinairan ang pagkatao, wala ka ngayon dito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ang tanong, nakamagkano kaya kayo? Baka naman may balon kayong huhukaya ng pera. Alam nyo po, ganito lang yan. Huwag kayong magagalit, ano? At huwag nyo akong, sa bagay po, magalit man yung mga nagsasabi sa inyo na yun, okay lang. Gawin nyo'y ganito. Pag may sinasabi kapitbahay mo, pahingi ka mong pera, wala kaming pampahospital gusto mo pala akong damayan, pera, kasunod. Kaya nga hindi ako maitakbo ka mo, wala akong pera Tignan mo kung tutulungan ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Di ba gayon ng tao, magaling magsalita, bibig, pero walang gawa. Pag sinabi mong dali mo sa ospital, kasama'y pera. Ano? Tama po ba? Pag sinabi mo sa kapwa mo, dali mo sa ospital, pera. Hindi yung, dali mo sa ospital, baka mamatay. Kunwari dumadamay, walang ginagawa. Bibig lang pala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tama ba? Yan ang dapat gawin nyo. Pag halimbawa, naku eka, nanginig. Naku eka, hinimatay. Naku eka, patay na. Dali nyo sa ospital, anong mangyayari eka? Diyan sa punas-punas na yan, anong mangyayari eka? Dapat ginawa ng nanay mo, haka ng pera. Hindi ko maitakbo wala akong pera Wala akong pera, hindi ko maitakbo. Di ba? Ay, sa susunod. Pero wag mo nang mangisay ka pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, yung po ang totoo. Pag halimbawa, kapwa mo, naawa sa'yo, namamalipit ka, may nagmamagandang loob, ginaganyan ka. Yung katabi, bulong-bulungan. Ano kaya mangyayari? Lakas loob. Naaawa ka pala kamoy, pahingin pera. Wala na kami pera kamo pang ospital Pahingin pera. Tingnan mo kung totoo tulong niya. Diyan mo makikita yung totoo. Mga minamahal, yung totoo, diyan yung makikita. Pag humingi na kayo. Sabi, ba't mo din dinadala? Baka mamatay. Pahingin pera. Tingnan nyo kung totoo pagtulong nila. Totoo po. Hindi ako nagbibiro. Subukan nyo, ha? Halimbawa, sabi sa'yo, punta roon ka, baka ikaw mamatay ka. Punta ka nyo. Taliya dalang king kay. Dinan nyo kayong pera. 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 Buhay ba ang Diyos? Walang pinagkaiba doon sa sinabi. Kawawa naman eka, nakahandusay. Kawawa, hindi man niya nilapitan at binuhat man lang. Pero yung walang sinabi, yung makita'y binuhat. At binigyan ng pera yung pinaglagakan at bahala na kayo ekang mag-asikaso niyan. Yun ang totoo. Hindi yung kunwari lang, ay Diyos ko eka, ay Panginoon. Sabi nung tumutulong dumating.
si Madre de Casa, si Padre de Malwi, yo. Hey, ano kang ginagawa niyo? Bumulong. Ano kang ginagawa dun? Baka mamatay yun, baka mamatay. Oh, ikaw na pinagsasabihan, lakas loob. Bigyan mo pera, wala kang pera walang pera. Tingnan mo kung bibigyan ka. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga minamahal. Kung minsan ang tao, nagsasalita, hindi alam yung nakasasakit ng damdamin ng kapwa. Sige nga po, tanungin nga po kayo. Sino ba naman ang gustong ganito ang ginagawa? Sino ba? Pipiliin ba ito ng isang taong gusto lang ito? Aba, bayaran nyo man ng 1,000 ngayon, hindi gugustuhin yan. Hindi gugustuhin. Tandaan po ninyo, magbayad man kayo ng 1,000 ngayong araw na ito. O, gawin mo ng 3,000. Kung bilang tao lang, hindi. Sabi nga, aba, kung nasa pagkatawa ko at normal, pwede kong kitain yan, higit pa. Higit pa. Dito'y basura ka na, basahan ka pa. Pagkatapos pinaapakan ka pa. Abay, paano mo naman gugustuhin yan? Ano? Alam niyo po, pag naririnig ko yung boses ko, Diyos ko, Panginoon, ba't ganon? Kala nila, galit ka. Ganon po boses, wala tayong magagawa. Sasabihin, alam niyo ba, minamahal na kapatid ko. Ganon. Ito po yung mahina. At ito po yung malumanay. Alam niyo ba, mga kapatid ko, nako, alam niyo ba, sumayin niyo ang kapayapaan. Pag-arihan kayo ng lubos. Ano, ang napala ninyo? Meron ba? Meron. Pero, pasubali ko sa inyo, nagising ang tulog. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Anong magagawa mo? Pag lumalakas ang boses ay naiiba. Ihinaan natin. Alam niyo ba, mga kapatid ko, tandaan ninyo, kapag masama ugali mo, sa impyerno ka tutungo. Sabi, tandaan ninyo ha, tandaan ninyo, sa impyerno kayo tutungo. Sa impyerno kayo tutungo. Ano gusto niyo, ganyan? Ganyan niya ba? Ilalakas natin ng konti. Alam niyo ba, mga kapatid ko, pag ganyan ugali nyo, sa impyerno kayo tutungo. Sa impyerno kayo tutungo. Sa impyerno kayo tutungo. Ganun ba? Para masabing mabait ka. Hindi gayon. Kahit ganito ang boses mo, pasubali ko sa inyo, mga minamahal ko, na patotohanan si Kristo, sumigaw man, may pag-ibig sa kapwa-tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ano gusto nyo? Ba't ka galit? Ba't ka gano'n ang boses? Abay, hilingin nyo sa Ama, baguhin ang boses. O kaya gusto mong magpahira. Ikaw naman ang gamitin. Gusto mo ba? Diyos ko, kapilang ka kumayap ka niyan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya yung biyan Matula kang Ba, kaya tangunan datang mo nga mo. Diyos ko po. Na ano pa? Kamusta ka? Masakit siya po Na ano pa? Na ano pa? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ikaw kumusta ka na? Sabihin mo ngayon sa kapitbahay mo. Ha? Sabihin mo ha. Pinasasabi niya po Kunching, salamat daw sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapitbahay niyo. Aba, amen daw. No? Pakisabi mo, kinukumusta ko siya. Kala niyo baga, sumayin niyo ang kapayapaan. Sabihin mo, mahal ko siya. Baguhin niya ugali niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Parang huli yung impact. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Sabihin mo rin sa kapitbahay mo. Alam mo, hindi ko alam.
Magtago ka man, Eka. Alam ko, pero hindi siya nagsabi. Buhay bang ama! Buhay bang ama! Buhay bang ama! Yan ang patotoo ko sa inyo. Bata na balo na. Bakit? Tao yang bula. Aliya taong bula. Tao yang mabye. Ang Diyos. Buhay bang ama! Buhay bang ama! Sabihin nyo, ha? Sabihin nyo. Bata na. Nano mo nga palayo ka rin. Ba't ka rin dali? Matutod ko pa ka rin. Aba! Awapin. Kukwento kayo mo itang kapit balay mo. Liwan naman ikaw. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tandaan po ninyo, nagmamalasakit lang ako sa iyo. Ba't di mo papasuri sa doktor? Kung yung doktor kayo nag-aral, may namamatay pa, doon pa kaya? Aba, sino ba nang gagamot dito? Sino nga? Espiritista. Abay, hindi. Nang-opera yun. Sino nga? Si Belzebul. Aba, tuturuan kayo, mag-away-away kayo. Sino nga? Sino nga? Sino? Si Juana. Abay, sasabihin sa'yo, alam mo ba, Eka? Si gano'n, si gano'n. Sino nga? Si Pedro. Naku, huwag kang ganyan, Eka. Ano nga? Kilalanin ninyo at nang matuto kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Pag-uwi mo, sabihin mo, salamat sa kapitbahay mo. Sumayin niyo ang paghahari. Mga minamahal. Tuwan-tuwa kayo. Totoo, no? Mga minamahal, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May tanong po ba kayo? May tanong ba kayo? Wala kayong tanong. Wala po kayong tanong. Talagang wala kayong tanong. Ay, sus, talagang wala po tayong itatanong. Wag na po tayong magtanong at wala tayong maitatanong. Dahil ang Diyos ay gumaling na ikaluluwa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, pinakamahalagang mapagaling ang inyong kalooban, kaluluwang taglay at kaisipan ninyong ganito po yan Kahit nakatahimik ang tao, nakatingala o malayo ang tanaw, pakinggan niyo po yung awitin. Malayo ang tanaw, wala namang tinatanaw, isip niya ay lumilipad, inaapuhap ang wala. Kaya pala, punong-puno ng problema, kaya't nang kinalabi, nagitla pa siya. At nang mapasigaw, hay, Eka! O, yan. Yan ang totoong nakikinig nga ba kayo niya? Na-good luck kayo Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, wag po kayong tumitig sa kawalan. Lagi niyong asahan at titigan ang may magagawa, ang Diyos na buhay. Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Kumusta po? Sabi, ba't kaya ako hindi nilapitan? Bakit kaya? Taas mo nga. Taas mo nga. Tumayo ka nga. Lumundag ka nga. Huminga ka nga. Kumusta ba? Humingal ka ba? Ang sabi ko'y huminga ka, hindi dumapa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
mga minamahal. Mabuti naman at natuwa ang Ama sa'yo. Sinamba mo siya sa pagpapakababa mo. Buhay ba ang Diyos? Oh, tumayo ka nga. Huminga ka nga. Hinga. Hindi ko pinanganganga. Huminga. Ayan. Lumundag ka nga. Humingal ka ba? Humihingal ka ba? Hihingal ka ba? Ayun ang maganda. O, lundag ka pa nga. Sige nga. Umupo ka nga. Akala ko dadapa ka naman. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh. Diyos, kabuti na lang, hindi siya nasubsob. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman, pataong kanyang mga minamahal. Halina kayo mga anak niya, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Diyos Ama ay buhay, walang hindi siya nababatid, walang hindi siya may bibigay, maliban ang kasalanan na di marapat kailanman. Halina kayo mga minamahal, purihin at pasalamatan. Diyos Amang may alay ng buhay, ikaw anak niyang minamahal. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. O, tayo na po. May tatanong po ba kayo? Kumusta na ka? May santingin pakiramdam mo. May salese ka. Eh, sinakab ka kasi ka. Talakad na ka mo. Oh, sunga na ka mo. Ay, susunga ka pa. Oh, sige. Mangisnawa ka saldang. Metong pa. Gawan may ngatlo. Eh, gawan may 5. Eh, payari. Kala mo may lawe ko, karin tinok ng nakaman. O, sige. Netong pa. O, yan. Eh, mo ko dinaya kanita. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kumusta ka na? Kumusta? Tumayo ka nga. Kumusta? Ano ngayon ang gusto mong gawin? Kumayap ka. Buri mong kumayap. Na anong dapat mong gawan? Ha? O ika, talakad na ka mo. Aba, may magaling ya! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, bisa na ka rin lumakad. Ika, bisa ka. Aba, ikaw may sasabi. Metong malati, metong amatas. Albentana mo nung ninong matas yung pananalig kay ko nga dwa. Lawanta mo ne. Sige, tas me, bitis mo. Tas me. Tas me, bitis mo. Tang metong. Tang metong. Itang metong. Tama ka, ilinengeni.
tasang paapa, metong pa. O, bukas nakamunta ka na yari na siya mo. Ha? Munta ka. Opo, takayang kinayip na ka kanya, no, karina ka. Buhay ang Diyos! Mga minamahal! Ay! Taas mo nga ang isa. Taas mo. Baluktot mo. Baluktot. Bisa, o nang gawa na ng mag-therapy ka. Ha? Lukluk. Mga minamahal. Po. Yan ang patotoo. Pinakamagaling mang therapist kapag ayaw ng ama, walang mangyayari. Ngunit hindi man magaling na nababalita ang pinakamagaling. Kapag may ginusto siya, may nagagawa siya. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mga minamahal, ano ibig kong ituran? Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Sa Diyos ang hiwaga, tao'y maniwala. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Tao ang may gawa ng kasalanan sa lupa. Kristo ang siyang naging akibat para iligtas ang tatanggap. Buhay bang ama? Kaya sa inyong lahat, ha? At mailig ka, dimdamoy ta. Na, daramdaman mo na, o teka makibat, kukot nanda ka. Bala mo naman makipaglokohan po kay ka. Raramdaman, amo alam mo ko, bala may tuktok ang ubingan. Pinatawa ko lang siya. Mga minamahal, kapag maghapon kayong malungkot, ano mararamdaman nyo? Kapag maghapon kayong galit, anong mararamdaman nyo? Kapag maghapon kayong masaya, ano pakiramdam nyo? Kapag maghapon kayong sumamba, ano nadama nyo? Kapag maghapon kayong nakalimot, pagdating ng gabi, ano ang napala nyo? Buhay bang ama? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo sa patnubay ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Ang gawin nyo, kung may nararamdaman kayo, manalangin kayo. Panalangin may paniniwala, may pananalig, at may pag-angkin, at tinanggap na ang inyong hiniling. Kapag may hinihingi kayo, maniwala kayo, pagtiwalaan nyong ito'y ibibigay, sa inyo'y darating. Kapag kayo'y nakalimot, abay sigurado may lilimot din sa inyo. Pagpalain kayo. Tayo na po sa Antipolo. Abay na ano-ano.